Isa na naman sa pinakamalungkot na pictures na nakita ko na naman sa media. Yung paintings na rin with his family. Actually, yung pag-open pag-unwrap ng frame sa harapan ng kanyang magulang, kanyang ina. Ako napalo na masaya ka. Ako kasi mga karamihan. Wala magpa-family portrait na ba? So bakit nga ba? Sobrang sakit makita na umiyak. Makita na sobrang umiyak yung magulang, kahit magulang ng iba. Pansin nyo, hindi siya gaya ng ibang bata. At yung mama niya, hindi din gaya ng ibang magulang. Yung nasa Luzon pa, yung burol ni Rene, ang sabi ng mama niya, kami po kasi, pamilya namin, mayaman po kami sa respeto. Punong-puno po kami ng respeto. Kaya gusto lang namin sana, respeto. Yung nag-sorry si former coach Tab, hindi niya matatanggap yung sorry. Wala na din namang magagawa yung sorry. Kasi nga naman, kung kaya naman palang i-fix ng sorry ang lahat, bakit may batas pa? Pero anong sabi niya? Ang gusto ko lang po yung katotohanan. Katotohanan lang. Yung totoong nangyari. Kasi parang tinanggap niyang wala na Pero ang hindi natin matanggap, lalong-lalo na ng pamilya niya, yung hindi nila alam yung totoong nangyari. Lalo pa ngayon, di ba, lumalaban na, hindi naman pala aksidente, kundi inaksidente. Sobrang sakit nito. Tayo, apektado tayo kasi kitang-kita ang pagiging humble na tao ni Rene. Grabe ang kanyang humility. Sa tingin nyo ba kung sobrang yabang nitong taong to, pati yung mama niya, kakaawaan siya ng sobra? I don't think so. Napakamapakumbaba. Kahit yung mga laro niya, pinanood ko talaga. May mga na-physical na nga siya. Nagulat siya. Pero tinapak-tapak niya lang. Siguro gusto niya sabihin, dapat hindi mo yung ginawa. Binato ka na ng bato, ng hollow blocks. Pero binato mo lang ng tinapay. Mamon pa. Kahit saang anggulo, tingnan mo yung si Rene. Kahit hindi mo siya kilala, no? Grabe. Barang grabe yung bait niya. Alam niyo ba kung bakit din tayo nakapag-husga na sobrang bait niya? Kasi yung pagmamahal niya sa mama niya. Niyakap niya, inalikan niya. Tapos yung iyak ng mama niya. Halatang sinusuportahan niya talaga ng todo-todo. Diba? Kaya wag niyo namang sisihin yung iba na sobrang emosyonal, OA naman na. OA kasi hindi naman ikaw yung nakakaramdam ng nararamdaman nila, namin. Di mo ba napapansin? Lahat ng mga magulang, halos lahat at yung mga kabataan, eto, nakikiramay talaga. Kwento ng teammates niya, kwento ng coaches niya, lahat positive. May mga namamatay kaya na kahit na namatay na siya, may mga negative pa rin na isasabi. O hindi ganun ka-intense yung pakikiramay nila. Pero isipin nyo na lang, hindi siya kilala. Hindi siya sobrang kilala ng mga tao. Nakikiramay dahil sa pagiging mabuti niyang tao. Kapag sinabi kong hindi siya kilala, I'm not talking about na hindi siya famous. Kasi sobrang famous ni Rene sa Visayas at Mindanao. Like, pati yung Luzon, hindi naman siya kilala. Pero nakikiramay sila. Nakikiramay kami. Yung mga teammates niya, yung mga kaibigan niya. Baterbonia's teammates reportedly withdraw commitments to Ateneo. And it's very official. They are already decommitted from Ateneo, di Manila University. Alam niyo yung pinaka-interesting dito sa incidenting na may foul play. Bakit apat yung nalunod? Apat yung nalunod, pero yung dalawang nalunod, yung mga magulang nun, ba't wala man lang nag-react? I think wala pang nagre-react. Why? Kasi sinabihan sila, huwag na kayo mag-react, huwag na kayo makisawsaw. Usually, kapag nabalita ang nalunog, okay ka lang ba? Kumusta? Di ba? Ang iba nga, nagwawala-wala pa. Mga pabaya kasi kayo, dapat galit-galit sila. Okay? Kahit galit-galitan lang ba? Mga pabaya kasi kayo. Gusto niyo pa, di ba? Asan yung mga magulang ni Kiefer? Asan pa yung magulang ng isang nalunod daw? Eh yung mga magulang nung kahit hindi naman nalunod, dapat at least
Kahit nagpo-post na lang sa Facebook, di ba? We call for justice. We call for accountability and transparency. Mga ganun. Paisip ka, bakit walang nagre-react sa pamilya ng mga players nila? Kasi kinausap na sila? Possible ba yun? Huwag na kayo makisabay sa gulo. Ito na lang, ako nang bahala sa mga anak nyo. Like what? Kaya I salute the students of Ateneo. Lagi naman talagang active ang mga Atenista pagdating sa mga hindi naman nagbibigay ng transparency and accountability kahit sa politics. I'm not blaming the students. We are blaming the administration of Ateneo. Totally. Ito yung mga rally ng Atenista. Hustisya para kay Divine Adili! Hustisya! Hustisya para sa mga Atenistang atleta! Hustisya! Hustisya para sa mga Atenistang atleta! Hustisya! You're expecting so much from an institution which, in hindsight and history, especially in the Philippines, we have played a big part in not only forming leaders who have not only the dignity but also the respect for life, and also not just in terms of our competency, but to understand that we have a deeper human dimension. And I think it speaks a lot about what the Atenean identity is, and that is why we wanted to do better, because we believe that it is capable of doing better. We have seen it in the past, and we see it now through the students who will be our future.